أصحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, ating pong pag-uusapan sa araw na ito ay patungkol sa ang Islam ay relihiyon ng buhay. Ang Islam ay isang relihiyon na tinitimbang ang pagitan ng buhay sa mundong ito at ng buhay sa huling araw. Sa makatuwid, ang mundo ay tila isang bukirin na pinagtataniman ng isang Muslim ng mga kabutihan sa lahat ng mga aspeto ng buhay upang kanyang matamo ang gantimpala nito sa mundo at sa kabilang buhay. Ang pagpupunla at pagtatanim na ito ay nangangailangan ng ganap na pagharap sa buhay sa pamamagitan ng tapat at sigasig ng sarili at matibay na pagpapasya at mapagmamalas ito sa mga sumusunod. Una, ang pagpapatayo ng kabihasnan sa kalupaan. Kaya sinabi ng katas-taasang Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay kanyang ginawa o nilikha mula sa lupa. At dito rin kayo ay kanyang pinatira. Surah Al-Hud. Ito po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ansha'akum minal ard wasta'amarakum fiha. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, pinagkalooban po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating tirahan. Kaya bawat isa sa atin ay mayroong mga kani-kanyang tirahan. Kahit nasabihin po natin na yung iba ay hindi nakapagpatayo ng bahay, pero mayroon pa rin siyang tinitirahan. Kahit nasabihin natin, nakakalungkot, may mga tao na nakatira sa halimbawa sa mga lansangan o sa mga lugar na sabihin na hindi po sila sabihin natin na safety dahil siyempre hindi katulad mismo yung bahay na may bubong at mayroon ding kumbaga mga kwarto. Opo. So kahit ganun pa rin ay mayroon pa rin silang kumbaga natutulugan. Yun ang ibig sabihin noon, natitirahan. So ibig sabihin ng kalupaan ito ay ginawa ng tagapaglikha upang ating pong tirahan. Okay. Katotohanan tayo inilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupang ito at tayo ay kanyang inuutusan na paunlarin at pagyamanin ito sa pamamagitan ng pagsulong ng sibilisasyon upang maglingkod sa kapakanan ng tao at hindi sumalungat sa mga batas ng Islam na mapagparaya. Bagkus itinanghal ang pagtatayo at pagpapaunlad nito bilang isa sa mga layunin at gawaing pagsamba maging sa pinakamahirap at matinding mga kalagayan. At dahil dito, ipinaalala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung magagawa lamang ng isang Muslim na makapagtanim ng isang halaman kahit papalapit ng araw ng paghukom o araw ng pagbabangon muli, kailangan niyang magmadali sa pagtanim nito kung ito ay kanyang makakayanan upang magkaroon siya ng isang kawanggawa. Ibig sabihin para magkaroon siya ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa din yan sa nabanggit po sa hadith. Okay. Pangalawa, ang pakikihalubilo sa mga tao. Ipinag-aanyaya ng Islam ang paglahok ng tao sa pagtatayo o pagpapaunlad ng kabihasnan sa pagsasaayos sa halubilo sa kanila at sa pakikipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng pinakamataas na antas ng pag-uugali at matatayo na asal na kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga agam at pananampalataya
At ipinaalala rin na ang paglisan at pag-iwas sa mga tao ay hindi pamamaraan ng mga daaya at mga matutuwid. At ito ang dahilan kung bakit itinuring ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pakikihalubilo sa mga tao ay may kasamang kailangan pagtitiis. No? Pagtitiis sa anumang dumarating sa kanya na kapinsalaan mula sa kanila. Kasi sigurado po na kung tayo makikihalubilo sa mga tao dahil mayroon tayong pagkakaiba-iba ng mga ugali, minsan may mga kasundo po tayo, minsan hindi kasi may mga pagkakaiba po ng ugali. Kaya kung ano man ang dumadating o dumarating sa atin na kumbaga mga kapisalan na mula sa kanila, yun, kaya pananatilin pa rin yung tinatawag po natin na pagtitis o pagtindi po sa kanila. Sigurado may mga pagkakamali, mga pasakit na ay higit na mabuti kaysa isang lumisan at lumayo sa kanila. So ang ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, yung pagtitiis, ito ay pananatilihin po sa anumang dumarating sa kanya na kapinsalan mula sa kanila. Yung mga tao na tinutukoy na nagiging kahalubilo mo at mga pagkakamali, pasakit ay higit na mabuti kaysa isang lumisan at lumayo sa kanila. So kumbaga, mas mainam pa rin na panatilihin ang pakihalubilo sa kanila kung ating pong nakakayanan para po may pagpatuloy po natin yung pagbabahagi po ng kaalaman sa kanila. Kaysa alisan natin po sila o lumisan po tayo sa kanila, lumayo sa kanila, na ibig sabihin nun parang pinabayaan po natin sila. So hindi po yan ugali ng daaya, hindi po yan ugali ng tagapag-anyaya ng mensahe ng Islam, dahil po kailangan pa rin tayo na malasakit sa kanila nang sa ganoon ay sa tulong ni Allah ay mabigyan po sila ng gabay at patnubay at manliat rin sila sa pananampalataya pong Islam. Relihiyon ng kaalaman, hindi isang sinadyang pangyayari na ang unang salita sa Quran ay pinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Iqra, basahin mo. Sa katotohanan, pinahalagahan at binibigyan diin ng Islam ang pagtataguyod sa iba't ibang uri ng karunungan na kapakipakinabang para sa tao hanggang sa kilalanin ang landas na tinatahak ng isang Muslim sa pagsasaliksik ng kaalaman at karunungan bilang isang daan at landas patungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan sa kahulugan, sinuman ang tumahak sa isang landas upang magsaliksik ng kaalaman dito, gagawin para sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang madaling landas tungo sa mga landas ng paraiso. Mashallah. At walang kinalaman at kaugnayan ng Islam sa hiduan na mamagitan sa pananampalataya at karunungan agam tulad ng kinasasangkutan ng ibang mga relihiyon, bagkus kabaliktaran nito, sapagkat ang pananampalataya ay siyang ugat ng karunungan agam, tagapagtaguyod at tagapag-anyaya rito maging sa pag-aaral at pagtuturo hanggang ito ay mayroong maidudulot na kabutihan sa tao. Bagkus pinarangalan pa rin ng Islam ang kahalagahan ng isang taong maalam na nagtuturo sa mga tao sa kabutihan at nagagabay sa pinakamataas na antas ng pagpaparangal sapagkat ipinabatid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng nilalang. Now ay mayroon tayong napulot na aral mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Inshallah po, abangan niyo po ay itutuloy po natin sa ibang oras.